Umaaray ang mga pasahero sa Obando, Bulacan dahil sa nadagdagan nilang gastos sa pamasahe ngayong mataas ang baha roon. Mga jeep na biyaheng Paco Monumento hanggang sa barangay Panghulo na lamang, Rafi, masyado na raw mataas ang tubig baha at masisira lamang ang kanilang makina kung sila'y magpipilit pang kanila. Samantala, Rafi, ay 13 barangay pa rin sa Valenzuela City, Polo area ang patuloy na lubog sa baha. Wala ring pasok mula preschool hanggang high school sa public at private high school. Sa Obando po ito, sa Bulacan. Nagbistulan na po dagat eh. Ilang araw na rin laman ng balita ang pag-aanunsyo ng suspension sa klase at sa iba't ibang lugar na apektado ng bagyong Hener. Hindi pa rin maiaalis ang pagkadismaya ng mga magulang sa ilang local government units. Sunod na bagyo, walang tigil na buhos ng ulan at samahan pa ng hindi humuhupang baha. Yan ang gumulantang sa ating itong mga nagdaang mga araw. Apektado ang lahat. Tambay, negosyante, mga magulang at mga estudyante. Lalo na ang mga nasa bahaing lugar tulad ng Valenzuela at karating na bayan ng Obando na halos gabewang na ang taas ng tubig. Madali lang daw ang mag-aral kung sasamahan ng sipag at syaga. Pero kung ang problema mo naman ay baha, masakit na sa bulsa, masakit pa sa kalooban. Na kung bakit ba kaming mga nasa kolehiyo madalas naiiwan ng suspensyon ng klase. Dahil sobrang laki ng tubig, napilitan kong lumusong sa baha. Naghihintay na sa labas ang sasakyan kong bangka para sa susunod na destinasyon. Mahaba-habang biyahe na naman to, patungong eskwelahan. Adventure kumbaga. Ang pagbabangka na lang ang tanging paraan para makapasok ka ng tuyo sa eskwelahan. Buti na lang natsyempuan namin ang mga kaibigan namin nagbabangka. Makabawas man lang sa laki ng pamasahe. Ilang araw na rin lubog ang Valenzuela at Obando sa baha dahil hindi mawala-wala ang tubig na ito, ang tubig ulan na binuhos ng bagyong Hener. Malaki-laking perwisyo din ang inaabot ng mga estudyante para lang suungin ang baha para lang makapasok sa eskwelahan. Perwisyo at malaking gastusin ang kinakaharap ng estudyante tuwing may baha, lalong-lalo na kapag ganito kagrabe ang baha. Sobrang taas ng tubig talaga. Nandito tayo ngayon sa Balangkas kung saan ito yung kinakarap namin tuwing baha. So kung makikita nyo, naglalakad din tao kung gano'ng kalaki yung baha. So tingnan nyo naman sila. Tapos kung yung mga estudyante pa sa mga malalayong school kagaya ng Maynila, talaga namang kinakaharap niyo yung kalbaryo na ito. Dahil nakasakay tayo sa kung di tayo nakasakay dito, doon tayo sasakay sa tribe kung saan sobrang lubog na yung baha. Mahirap kasi kailangan mong sumakay pa sa bangka, ganito, tapos di mo alam kung bigla lang tatao. Tapos ang mahal ng pamasahe, buwis buhay. Kumbaga, buwis buhay. Tapos, ganito yung dadaanan. Para syempre kung hindi ka sanay mong bangka, matatakot ka. Yun. Ano man sabi mo sa mga hindi pag-suspend ng mga klase? Hindi kasi nila nararamdaman yung ganito. Hindi nila nakikita, hindi nila nararanasan. Kaya hindi nila alam yung pinagdadaanan ng estudyante kung bakit hindi sila makapasok. Kasi ang hirap naman talaga pumasok. Siguro kung dito sila nakatira, ganyan. Sasabihin din nila na bakit hindi ko isuspend yung klase. Yun. Kaso paano kung galit nyo, wala kayo
Anong kalidad kaya at sitwasyon para masuspende ang klase? Ito lang ba'y nakikita or napapakinggan sa balita sa radyo? Paano kung talagang napeperwisyo at talagang sumusuong sa mabibigat na suliranin ang estudyante? Paano kung di na talaga makapasok? Ganito ba natin tratuhin ang tinatawag nating mga pag-asa ng bayan?